So, update sa ating Biggest Loser, ano? Talagang dikdikan na po ang laban ng Biggest Loser. Merong mga mostly naman 90% sa inyo talaga ay bumababa na yung timbang. So, ganun ano. Pagdating dun sa katapusan ng ating team, last na timbangan natin sa third month, pag nadagdagan kayo after 3 months, magmumulta kayo ng 20 dirhams. Grabe naman yun, 3 months, tapos nadagdagan pa tuloy kayo. Di ba? So, pag kayo nadagdagan after 3 months, madadagdagan din yung presyo ng first. I mean, yung price ng first. So, I hope na lahat tayo ay maging maging conscious sa mga kinakain natin, the amount of na kinakain natin, and syempre para din sa atin 'yon. Mahirap mag soul winning pag tayo ay nanghihina. Naalala ko tuloy si Preacher Marco. Si Preacher Marco, nagsusoul winning 3 weeks ago, nagsusoul winning siya, nabangga daw dun sa poste. Kasi di ba yung isang mata niya, hindi pa nakakakita daw. Nabangga daw siya dun sa poste. So, kawawa naman si Preacher Marco. I hope mabalik na yung dalawang mata niya. I think mahina pa ata yung isang mata niya. Open your Bible in the book of Psalms chapter 51. You don't have to stand up, but please open it in Psalms 51. We will study verse 1 and verse 2. Psalms chapter 51. Okay, just follow me with your eyes. The Bible said in Psalms chapter 51, verse 1 and verse 2, Have mercy upon me, O God, according to thy loving kindness, according unto thy multitude of thy tender mercies, blot out my transgression, wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin. Let's go to the Lord in prayer. Heavenly Father, I thank Lord for this night, even the opportunity to share your word to the brethren. And I know that we've heard this, we read this a couple of times, this prayer of David, and we just pray, dear Lord, na maunawaan namin the pattern of prayer, yung heart ni David, Panginoon, through prayer, kung paano siya, bakit binansagan siya, that there is sure mercies of David. At nawa, Panginoon, ay maunawaan ng bawat kapatiran dito kung gaano kahalaga ang pagpapakumbaba sa Panginoon sa aming pananalangin. All of us, O God, nagkakasala kami mayat paya araw-araw. And nawa makuha namin ang puso ni David sa pananalangin na kung saan every time siya ay nanalangin sa iyo, ay siya po ay nakakatanggap ng habag. And dalangin ko rin, Panginoon, na bigyan mo ang mga kapatiran ng pag-unawa, puso, Panginoon, na handang tumanggap ng iyong mga salita at ilayo mo kami sa mga maling katuruan. Ito pong aming isama at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, we will study now again Psalms chapter 51 verse 1 and 2. And I have 4 points here. This prayer happens, if you remember, when David sinned against the Lord, when he committed sin, when he committed adultery, it is one of the most powerful prayer in the Bible, actually. It was written by David after the prophet Nathan confronted him about his sin with Bathsheba. This is the proud prayer, not a long prayer either, not a religious prayer. It is a broken prayer, actually. It's a prayer of a broken heart. Amen. Sabi ko nga before, diba, the starting point of being whole is being broken. Kung gusto mong mabuo, kailangan mo munang mabasag. Di ba alam mo yung mga tao pag basag na, yung tipong iniwanan ka na, at ang masakit ang nararamdaman mo,
o love life man yan, o sa utang man yan, o sa family problem man yan, minsan doon na tayo lumalapit sa Diyos pag broken na tayo, di ba? Kasi as we all know, di naman tayo lumalapit sa Diyos pag masaya tayo, di ba? Di ba? Usually, ang mga lumalapit sa Diyos, yung mga broken-hearted. Amen? Kaya hindi tayo nawawalan ng problema. Minsan kailangan talaga natin maging broken. And I've shared you my testimony before. I was broken when my sister got yung napossess ng devil yung sister ko. I was broken. I don't know where to go. Kaya yung tipong kahit ano na lang na tulong tatanggapin mo because you're broken. 'Di ba? Hindi mo alam kung saan ka lalapit, so willing ka lumapit kahit kanino. And itong prayer ni David, talagang broken siya dito, ano. And ito nung sinabihan siya ni Nathan na nagkasala nga siya. Ano sabi ni Nathan? Ano yun sabi doon? Yung famous na saying na, ikaw yun. Thou art the man. Di ba? Thou art the man. Yung nagnakaw ng... But anyway, it's a different story. Pero gusto ko lang maunawaan nyo kung saan nanggaling yung prayer na to. And alam naman natin that David is one of the greatest character in the Bible na ating makikilala. And even David nagkasala. 'Di ba? And si David lumapit sa Diyos after niya magkasala. So tayo ba, pag tayo nagkakasala, saan tayo lumalapit? Okay, so the first point na gusto kong i-share based dito sa verses na to. So sabi dito sa verse 1, di ba, have mercy upon me. So ano makikita natin dito pag pag-aaralan natin yung dalawang verses na to? Unang-una, prayer begins with God's mercy. Prayer begin with God's mercy. So have mercy upon me, sabi dyan niya, O God, have mercy upon me. Incline. Sabi nga sa Isaiah, di ba? Sa Isaiah 55:33, yung incline your ear and come unto me, hear and your soul shall live, and I will make an everlasting covenant with you, even the sure mercies of David. So, malapit talaga ito si David sa Panginoon. Yung puso niya, after God's own heart, ay talagang si David, nakaugalian niya talagang lumapit sa Diyos sa lahat ng bagay. And David does not begin by making excuses. Ito ang problema sa atin, ano? Kasi pag nagkakaroon tayo ng pagkakamali, ano yung reaction natin? Pagtakpan yung pagkakamali natin, di ba? Kahit sa trabaho. Alam niyo sa trabaho, hindi man tayo basta-basta umaaming mali natin. Ito palagi ang kino-comment ko dun sa may mga tinitrain kasi ako ngayon ng mga AutoCAD operator. At yung binabagsak ko, meron nga yung kaibigan ni Sharina, yung na-hire dun sa office. Sorry, naibagsak ko siya sa review. Actually, natanggal siya. But I have to be honest sa review sa kanya kasi talagang mahina siya pumick up. Pero isa sa mga palagi naming tinitingnan pag nagre-review, yung pag nagkamali ka, wag mo nang depensahan yung mali mo. You just tanggapin mo na lang kasi mas tutulungan ka pa ng mga katabi mo. Tutulungan ka pa ng mga people around you pag tinatanggap mo na mali ka. Pero yung parang nagre-reason out ka pa, pero mali ka na. Doon marami tuloy nagiging nababad shot ka tuloy doon sa record mo. Ganon din tayo sa Diyos, 'di ba? Pag lumapit tayo sa Diyos, wag na tayong haharap para mga tuwiran, 'di ba? Kasi yung sinful nature yung nature ng tao eh. Mga tuwiran. Ayaw natin na napupuna, ayaw natin na lumalabas na tayo yung mali. Napakahirap tanggapin na tayo ang mali, 'di ba? Especially sa mga boys. Kasi pagdating sa bahay, palagi kami ang mali. 'Di ba? Sa bahay, palagi yung babae yung tama. So minsan ang hirap. Ang hirap palagi kami yung mali, 'di ba? So napaka-rare o napakagandang ugali yung tinatanggap, mahilig natin tanggapin natin yung ating pagkakamali. Alam mo, sinful nature natin yan. Ang mga bata, tingnan nyo, pag kino-correct nyo, magre-reason out yan. Nangangatwiran yan. Akala nyo hindi. Akala nyo totoo yung sinasabi sa mata. Sa mata ng bata, sabi,
pag ang bata daw magsalita, palaging tama. Hindi. Nagsisinungaling din yung mga yan. Nagsisinungaling. Ang gagaling pa nga magpanggap ng mga yan eh. Oo, nangangatwiran ng mga yan. So, oo, mga pinanganak na ano ito, mga pinanganak yan na lawyer ng ano. Oo, nasa nature na nilang maging lawyer. So, ganoon din sa Diyos. Kung tayo nga, naaasar tayo na hindi inaamin natin, alam na natin yung kasalanan, paano pa yung Diyos na alam niya kung anong ginawa mo? Tapos haharap ka sa kanya, mga ngatwiran. So kaya gustong-gusto niya si David. Gusto ng Diyos si David kasi lumalapit siya with he knows that kung ano yung kasalanan niya and umaamin siya sa Diyos. So, kaya nga sabi diyan, ang unang-unang sabi ni David, have mercy upon me. Maawa ka sa akin, O Diyos. 'Di ba? Yun na lang ang mababanggit natin. Naaalala ko yung mga kwento na may mga utang, 'di ba? Pag siningil mo sila pagalit. Imbis na lang mag-sorry na lang, na sorry hindi ko na-meet yung sinabi kong araw na ibibigay ko. Pwede po ba na sa ganitong araw na lang, I'll try my best talaga maiba. Hindi eh. Kasi ang problema niyan, hindi pa magpaparamdam sa'yo. Kailangan mo pang singilin. Kailangan mo pang paalalahanan. Tapos ikaw pa ngayon ang lalabas na ikaw pa yung mali, ikaw pa yung ngayon yung kontrabida, 'di ba? Pero 'di ba pag kahit may utang yung tao pero pag kusa ng sinasabi sa iyo na nag-aamin na kaya may ganito ganyan. No, parang mas nagagaan patuloy yung pakiramdam mo kaysa nangangatwiran pa. Kaya ito yung dapat mentality ng isang mga Kristiyano, mga kapatid. Huwag nating ugaliin na palaging mga twiran. Hindi kailangan na palaging lalabas na tayo ang tama. It's not necessary. Hindi mo kailangan na palabasin na palagi kang tama. Kasi in the end of the day, God knows. Alam ng Diyos kung sino yung lumalakad ng honest, who is walking honestly and who is lying. Right, Maya? Lying is not good, right? Yeah. It's not good. Lying is not good. So, you have to be honest to our parents, right? We have to be honest to our parents. We have to be honest to our sisters. We have to be honest to our siblings. We have to be honest to our church mates, to our pastors, to our leaders. Because if you are not honest, people around you will start thinking about it, and they will mark it. They know that you will always a kind of person who will try to find some excuses. And I know a couple of juniors here like that. Alam ko yung mga reflex nyo, yung mga defense mechanism ng mga juniors. Kung sino yung makangatwiran agad at imbis na alam naman yan ng mga leaders. Alam niya ni pastor, alam ni pastor kung sino yung masunurin at saka hindi nyo kailangan patunayan palaging tama kayo. Hindi nyo kailangan patunayan palabasin na iba ako sa kanila, pastor. Iba ako sa kanila, preacher. Alam yan. Nakikita yan. Makikita at makikita yan. Okay, so ganun ang gusto tayo nga, tao pa lang, yun ang gusto natin. Paano pa ang Diyos? Ang Diyos alam na alam niya talaga ang mga nangyari sa atin. Kaya gustong-gusto niya si David. Because David is honest at humarap sa Diyos na may awa agad ang hinihingi niya. So the lesson to this is, true prayer starts with humility. Okay? Pagpapakumbaba agad, mga kapatid. Kasi pride naman talaga eh. Yung pride, prituhin nyo na yung pride na yan. Di ba? Oo. Yung fried chicken na yan, tawag namin dati ni Sister Mary yan dyan, fried chicken. Yung fried chicken muna naman. Okay, so, dapat walang fried chicken. Dapat wala tayong, tayo mga Kristiyano, makitaan tayo na tayo ay mga tipong taong nagpapakumbaba.
Kaya nga pag lumalabas tayo, hindi tayo yung mga agresibo. We do not come to God based on our goodness, but on His loving kindness. Prayer is not demanding, mga kapatid. It is depending. We don't demand to God. We depend on Him. Sabi nga sa Lamentations, di ba, 3:22, it is of the Lord's mercies that we are not consumed. When we pray, we are not reminding God how good we are. We are trusting how good He is. Hindi natin pinapalabas na, Lord, mabait ako. No. We are trusting how good He is. Nagpapakumbaba tayo kasi alam natin na mabuti ang Diyos at maiintindihan niya tayo. Kaso minsan, ang ayaw ng Diyos na gusto mo, lumalabas pa kung ano yung contribution mo. You're trying to count in front of God kung ano mga nagawa mo. So, again, our first point is, prayer begins with God's mercy. Kailangan makuha niyo yung awa ng Diyos. Okay? Kaya magsimula kayo sa pagpapakumbaba pagdating sa pananalangin. So, prayer acknowledges sin honestly. Number 2, prayer acknowledges sin honestly. So, after mong magpakumbaba, mas mabilis na sa'yo maging honest. Kaya sabi nga dyan, blot out my transgression. So, hindi niya ini-excuse na mayroon siyang kasalanan. In fact, sabi niya, blot out my transgression, O God. Mine iniquity, my sin. Hindi siya nagtuturo. Sarili niya mismo sinasabi niya, may kasalanan ako, Diyos. Blot out my transgression. Notice how personal David's prayer is. He says, my, not mistake. Sorry, Lord, for the mistake that we've done. Pinipersonal niya, sabi niya, patawarin mo ako, Lord, sa pagkukulang ko. Napakadamot ko. Nakapabaya ko. Napakatamad ko. Hindi ko nagawa, Lord, dahil sa katamaran ko. Alam mo yun, umamin ka na lang sa Diyos at humingi ka ng tawad at humingi ka ng lakas sa Diyos, di ba? So, nakita niyo dyan, inaangkin niya yung kasalanan. So, he acknowledged the sin. Prayer acknowledges sin honestly. Okay? Be honest, Maya, right? When you do something bad, you have to be honest and tell to your parents. If you did some bad things, or when someone dropped the glass and there's a broken glass, you will tell the true story. Who broke the glass? It was me, Daddy. It was not Saya. It was me. Okay? So last night, nahulog yung takip ng toothpaste doon sa drain. And then, immediately, pinanehemaya yung door and he start explaining. So, Daddy, I was trying to open this and this. I said, what happened? No, and then, when Josiah do this, and sabi ko, ano nga nangyari? Nga pala, nahulog pala yung nahulog yung takip ng toothpaste. Madumi yung di ba? So, binuksan ko yung P-trap, bottle trap pala yun. Binuksan ko yung bottle trap, nandun siya. So, pinakuluan ko pa yung takip ng toothpaste. Pinakuluan ko kasi madumi yung So, he was trying to explain, anong nangyari from the beginning until the end. Okay? Tinatry natin mga twiran. So, pero tinanong ko, is it your fault? Tanggap naman niya. Nakasalanan niya. 'Di ba? So, hindi ko alam kung nag-explain lang talaga siya o tinatry niyang gumawa ng escape o gumagawa siya ng escape na para kahabagan muna siya, hindi ko siya basta pakila. So, nung sinabi ni Sister Mehan, it's okay, baby. And then, lumapit na siya, yumakapagad siya kasi alam niyang ligtas siya, hindi siya mapapalo. Okay? So it starts with the explanation. Ganun tayo, it starts with the explanation na ganito, nangyari kasi ganyan. So, pero si David hindi. Lord, patawarin mo ako. Nagkulang ako. Okay? So,
Also a sign of maturity. Kasi yung mga bata sa pananampalataya, mahilig yan. Reason, mga katwiran. Pero a sign of a mature Christian, diretso ka na sa Diyos. Patawarin mo ko, Lord. Nagkulang ako. At hindi ako naging magandang example. Alam mo yun? Huwag ka na manisin ng iba. You be honest to God because prayer acknowledges sin honestly. Okay? Effective prayer is honest, not hidden. God cannot cleanse what we refuse to confess. Paano lilinisin ng Lord? Itinatago mo nga. You're trying to expose it para malinis. Di ba ang mga dumi, pag hindi nakikita, hindi nalilinis. So ang dumi ini-expose. It has to be exposed para malinis. So Proverbs 28:30, ang sabi ng Biblia, he that converted his sin shall not prosper. He that covereth his sin shall not prosper. Yung nagtatago ng kasalanan ay hindi magpa-prosper, sabi ng Biblia, but whoso confess it and forsake it them shall have mercy. That exactly galing dun sa prayer ni David. Siya ang makakatanggap ng awa. Siyang nagko-confess ng kasalanan. Prayer is not about pretending before God. He already knows, mga kapatid. It is about agreeing with God. Kailangan lang natin mag-agree sa Diyos. Okay? Hindi na natin kailangan mag-pretend. God knows. Okay? That is second point. So our third point is prayer seeks cleansing, not just relief. Di ba minsan pag pinatawad na tayo, okay na tayo? Di ba? Pag mayroon tayong mga kaalitan at even sa parents natin, pag hindi na galit yung parents natin, okay na tayo. But it's not just about relief, mga kapatid. It has to do with cleansing also. We have to seek cleansing. Kasi when you are asking for cleansing, it signifies that you are ready to baguhin yung mali mong ginawa. Right? When we wash me thoroughly, cleanse me. David does not just ask God to remove consequences. He asked God to remove the stain of sin. Nagpalinis siya sa Diyos. Di ba tayo kasi, pag okay na yung parents natin, nakapag-explain na tayo at napatawad na tayo, and then, pardon na yung ating mga consequence. Di ba? Okay na, na-relief na tayo kasi, ay, salamat, hindi ako papagalitan ni mami. Ay, salamat, hindi ako papagalitan ng teacher ko. Pero, ang Biblia sinasabi, dapat nagpapalinis din tayo. Okay? Prayer seeks cleansing, not just release, not just relief. So, kaya nga ang sabi dyan ni David, di ba? According unto the multitude, sabi dyan, cleanse me from my sin. Wash me thoroughly from my iniquities and cleanse me from my sin. Nag-aaski sa Panginoon na linisin siya ng Diyos. Ibig sabihin, willing siyang pag nalinis ka na, di ba, willing na siyang ituwid yung mga pagkakamali niya. Iba kasi yung napatawad ka lang, and then babalik ka lang uli doon sa ginawa mong mali. You'll just go back to the same nature, to the same sin, to the same habit. Di ba kasi maraming, Lord, patawarin mo ako, pero babalikan mo pa rin naman. Lord, sorry sa health ko. Tapos magsisigarilyo ka lang din naman uli, magiinom ka lang din naman uli. Tapos pag nakaratay ka na sa higaan, manghihingi ka ng patawarin mo ako, Lord, sa pag hindi ko pag-iingat sa aking katawan. Tapos after nun, sisirain mo na naman katawan mo. What's the point? So when you ask cleansing, you try to find solution na hindi mo na mabalikan yung mga dati mong ginawang mali. Do some effort. Do something different na hindi mo na mabalikan. O ba, pag nakatapa ka ng tae, pagbalik mo dun, tatapakan mo pa uli yung tae? Di ba? Alam ko may tae dyan eh. Alam ko may tae dyan. Tapos pagpunta mo, tinamakan mo pa uli. You don't do it again, right?
If you know that's danger, you'll not do it again. Magpalinis tayo. Okay, when you see something na kailangan baguhin sa atin, you ask God through prayer, manghingi ka ng tawad, at do your best na hindi mo na mabalikan yun. Amen? Alam mo yung pinakamahirap na kasalanan na paulit-ulit natin, yung pagiging late. Yung alam mo nang malilate ka, sa umaga, buti na nga lang ngayon, yung position ko, hindi na ako bounded ng time. Kasi dati, kailangan ko tagal makarating sa office ng tamang oras. Kasi mayroon talaga kaming time, 5:30. After 5:30 kasi overtime na yon. So lulugi naman yung company o yung kumpanya kung mag-overtime ka after 5:30, samantalang late ka naman dumating. Although ngayon, wala nang bayad yung overtime ko. Pero, alam mo yung paggising mo sa umaga, alam mo yung time na yun, na palagi kang late. Pag ganong oras ka gumising, mamimiss mo talaga yung bus, mamimiss mo yung ganito. Alam mo na, di ba? Pero hindi mo binabago yung araw ng oras ng gising mo. Same oras mo pa rin nagising kinabukasan, yung pa rin yung oras ng gising mo. Late ka pa din. Kahit alam mo na, kahit i-move mo lang ng 15 minutes, hindi ka na mali-late. Ganun talaga, paggising mo, yung body clock mo, inuulit-ulit lang yung mali. Di ba? Yung pagiging late. At kaya, napaka-importante mga kapatid, when we pray to God, Lord, sorry po na late ako. Tulungan mo ako. You cleanse me, Panginoon. Cleanse me na pagka next time, Panginoon, talagang babaguhin ko. So, you start changing your alarm, yung timing mo, sabi ganitong oras, late ako nito eh. So, atras ko ng konti. Kaya minsan ako nagagalit ako kay Sister Meran pag nasa office pa lang ako, nagsabi na ako kung anong oras ako dadaan, anong oras ako uwi. Tapos pagdating ko doon, maghihintay pa rin ako sa baba. So, yun. Lately, nagiging okay naman. Baka kasi nanonood siya. Biglang binawi. No? Binawi agad. So, minsan talaga, ayoko talaga kasi ng ganun. I'm so specific with the time. Lalo na kasi siyempre 'di ba, kung sa trabaho ganun tayo, mas dapat ganun din sa opisina. Gusto ko pag may plinano, gusto ko yun masusunod. Unless talagang may something came up na hindi matutuloy. Nabubisit ako talaga pag yung plano hindi natutuloy. Pag nag-set ako ng time at tapos hindi nangyayari, naiinis ako. Pero yun nga, kailangan, okay, magkamali ka once, twice. Pagka next time, dapat ginagawa mo na ng paraan, di ba? Kasi para ka lang tayo kagaya ng nagpe-praise sa Lord na we just want to find relief. Pag pinatawad ka na, okay na. Pero hindi ka naman gumagawa ng paraan na next time, hindi mo na yun magawa, di ba? We have members here na last time nag-fall into immorality, went back, umuwi, nagpa-cool down, bumalik, natry niya na hindi niya daw nagagawin uli, and did the same mistake. Diba? So where's the cleansing? Nung pagtanggap ng church sa kanya, it was a relief for her. Pero nasaan yung part natin na magpa-cleanse sa Panginoon at ituwid at lumakad na sana ng maayos? Diba? Mahirap aminin sa Diyos. Pag kayo nag-fall into immorality, pakahirap nun mag-umamin sa Diyos. Pero bilib ako sa inyo, pag bumalik kayo dito sa church at tanggapin nyo, Pastor, nag-commit ako ng immorality, okay lang kahit saan mo akong ilagay, kung ano may consequence, basta magpapatuloy ako. Yan pa, mas gusto pa ng Diyos yun. Guys,
magpiprito ka na naman. Fried chicken. Magpiprito ka ng chicken eh. Yun ang gusto natin. So many people, sorry, nandito na pala ako sa point 3 na ba ako? 4. 3 pa lang ano. So many people pray to escape punishment. David prayer for purity. You see that? David didn't try to escape the punishment. He was praying for purity. Gusto niyang maayos yung buhay niya. Gusto niyang matuwid yung mga mali. True prayer seeks inner transformation, mga kapatid. There should be a transformation inside. That's prayer. That's a sincere prayer. God is not interested in surface cleaning. Kailangan ng Panginoon deep washing. Kaya nung nalaman kong mayroon akong cavity, hindi ako nagpapasta. Nagpa-root canal ako. Kasi sa loob yung kailangan ayusin. Hindi pwedeng patapalan mo lang ay yung broken teeth ko pa naman hindi sa labas. Nandun sa loob kasi dito ako nasiko. So yung basag na teeth nasa loob ay napakasakit talaga pag dinungkal. Pero yung first day ko kasi 3 beses babalik pa ako sa Monday. Yung first punta ko may anesthesia. Lumuha talaga ako ng walang kasalanan. No? Alam mo yun, matagal na ako hindi umiiyak eh. Nung Saturday lang uli ako umiyak. Talagang lumuha ako sa sakit. 'Di ba? Nasa loob. Hindi pwedeng, ang ganda ng ngipin mo, pinagpapasta-pastahan lang, pero yung loob, mga bulok pala. Ganun din sa prayer, mga kapatid. Hindi ang Panginoon naghahanap ng surface cleansing lang. Kailangan may transformation sa loob. Hindi tayo babalik dito every Tuesday. The same prayer, the same sin din naman babalikan natin. Mga hipokrito tayo nun. Kaya nga sabi sa 1 John 1:7, the blood of Jesus Christ, His Son, cleanse us from all sin. Naglilinis ang Diyos. Okay? Sabi nga sa Bible, di ba, pag binabalik-balikan natin ang kasalanan, para nating pinapako uli si Kristo sa krus. Di ba? Parang paulit-ulit yung kasi gusto niyo yung paulit-ulit kayong patawarin eh. Kasi the more tayo nagkakasala, the more yung grace nag-a-abound, di ba sabi ng Biblia? The more the grace will abound. So wag natin hayaan, mga kapatid, na maging hipokrito tayo sa the same sin na binabalik-balikan natin. Nag-fall ka into immorality, wag mo nang balikan yan. Nag-fall ka into this kind of sin, wag mo nang balikan yan. Di ba? Lastly, mga kapatid, by the way, prayer is where God washes what the world cannot clean, mga kapatid. Diyos lang ang nakakapaggawa nun. Number 4, lastly, the prayer trusts God's power to restore. Prayer trusts God's power to restore. So, dapat na nandun ang tiwala natin sa Diyos na i-restore ng Panginoon ang ating buhay Kristiyano. Kaya nga sabi niya, wash me, di ba? Cleanse me. David believes that God can do what no human effort can do, restore a broken soul. Hindi si David mapakali eh, kasi alam niya na mayroon siyang ginawang mali. Kaya, naniniwala siya na babalik lang yung peace niya pag nilinisan siya ng Diyos at pinatawad siya ng Diyos. But the lesson here, no sin is too deep for God's mercy. Walang kasalanan natin, mga kapatid, na hindi kayang patawarin ng Diyos. Yung pagnakaw, if you steal 1 dirham and you compare to a person who nagnakaw ng 1 million, pareho lang kayong magnanakaw. Pareho lang kayong magnanakaw at pareho kayong kailangan ng tawad.
Pero ang Diyos natin, hindi siya yung tipong Diyos na pagtingin sa iyo ay grabe ka naman kapatid. Parang sobra-sobra yung kasalanan mo, parang hindi ko kaya yan. God will not say that to us. Hindi yung sasabihin ng Diyos sa atin. Walang iniilagang kasalanan ng Diyos. Kahit mamamatay tao ka pa before, kaya ka pa rin patawarin ng Diyos. Ang tanong, are you willing to be cleansed? Willing ka bang magbago? Kasi kung hindi ka willing magbago, nasa atin yung problema. So walang mahirap na kasalanan sa Diyos. Pero again, like David, hindi niya iniilagan yung consequence. Ang focus ni David is maging pure uli siya sa harap ng Diyos. So ang focus mo, restoration. Hindi lang, di ba kasi ang tendency sa atin, pag tayo nagkaroon ng mali, gusto natin ma-redeem ang sarili natin at lumabas na, alam mo, mapagtakpan o ma-clean yung pangalan natin, di ba? Para mga politics, gusto natin ma-clean yung pangalan natin, yung ano natin, anong tawag yan? Dignidad, anong tawag yan? Yung ano natin, basta gusto natin clear yung pangalan natin. Alam mo si David, ang gusto niya lang i-restore sa Diyos ang relasyon niya. Purity. Gusto niya i-restore ng Diyos, linisin siya ng Diyos, at maging maayos uli ang relasyon niya sa Diyos. Hindi na niya kailangan pagtakpan pa yung mga kasalanan. Supporting verse natin dito sa Psalms 51:17, a broken and a contrite heart, O God, thou will not despise. So pag ang tao talagang bagsak, alam mo yung bagsak ka talaga, na-try nyo na ba manalangin na talagang humahagulhol kayo sa iyak? Yung panalangin na talagang wala na kayong escape, try nyo yung ganun. Sabi ng Biblia, hindi daw yun tatanggihan ng Lord. Never. Yung sising-sisi ka, yung umahagulhol ka talaga lumalabas yung luha mo, yung hindi mo mapigilan, yun daw yung prayer of a broken heart. Ito yung nakikita ko ditong prayer ni David eh. Yung talagang broken heart siya, na humahagulhol talaga siya sa Diyos. Sabi ng Biblia, thou will not despise. Hindi yan i-despise ng Panginoon. Prayer is not mga kapatid, prayer is not a last resort. It is a doorway to restoration. Okay? So ang ating conclusion ngayon, ulitin natin mga points. Psalms 51 verses 1 to 2 teaches us that true prayer begins with humility, confess sin honestly, seek cleansing deeply, and trust God completely. I'll repeat it for our conclusion, for our 4 points. Psalms chapter 51 verse 1 to 2 teaches us that true prayer begins with humility, confesses sin honestly, seeks cleansing deeply, and trust God completely. When we pray like David, mga kapatid, prayed, we do not change our situation. God changes us. Hindi natin binabago. Diyos ang mababago sa atin. So ang tanong sa atin mga kapatid ngayon, let us examine our prayers. Are we praying to God with a broken heart or a busy lips? Pag nagpi-pray kayo, paobserbahan nyo, are you praying with a broken heart or a busy lips? Are we asking God to fix things or to fix us? Huwag niyong hilingin sa Diyos na ayusin yung mga bagay-bagay. Ang hilingin niyo sa Diyos na ayusin niya kayo. Kayo mismo yung ayusin. Oh Lord, yung bahay ko ang tawag dito, nasangla ako. O yung sasakyan ko, Lord, nabangga. Ayusin mo yung sasakyan ko. No, kayo magpaayos sa Diyos. Kasi pag maayos kayo sa Diyos, lahat ng mga yan, susunod yan. Are we asking God to fix things or to fix us? May we learn to pray like David, mga kapatid. Kaya nga sabi, di ba, sa Hebrews ba yun?
Let us therefore come boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in a time of need. Salamat mga kapatid. I hope may natutunan tayo at ma-improve ang ating prayer life sa Diyos. And nawa, patuloy tayong maging isang halimbawa at nawa ang marinig ng natin ito sa labas na yung mga taga CBC-MMI, mga humble lang tao dyan. Mahirap kaya pag may rinig ng ibang churches, lalo na pag mayroon tayong mga gathering ng mga churches, ay yung mga taga CBC-MMI, yung mga mga mayayabang yung nandyan eh. Di ba? Ang pangit pakinggan. Pero pag sinabi, yung mga humble lang mga tao dyan, nagpapaligayan sila pero mga humble yung mga diyan, yung mga nila, yung mga men, ladies pala hindi. So, salamat sa Panginoon. I hope may natutunan tayo, Pastor. Sige, pray na tayo pala. Sorry. Let us pray. Let us all stand up and let us pray. Heavenly Father, thank you, Lord, sa aming napag-aralan. And salamat din sa buhay ni David, oh God. He's not a perfect person. He's also a human like us who sin, who make mistakes. But we hope and pray na maging kagaya namin siya ang puso niya, Panginoon, pagdating sa pagpapakumbaba. Despite of him being a king, siya ay marunong magpakumbaba at magpaayos, maging dependent sa iyo, Panginoon, sa paglakad at sa pagiging maayos ang buhay. Panginoon, salamat sa Bibliyang ito, salamat sa buhay, salamat sa buhay ni David, salamat sa mga salita mo na nagre-remind sa amin. Lord, lahat kami dito makasalanan. Lahat kami dito nagkukulang, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa na maging kagaya ni David, O God. Salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, you may be seated. And before we pray, I hope na kayo ay may finilapan na ng inyong ng inyong prayer request. Okay. So magandang illustration yung ginawa ni Adam sa Okay, yung kasalanan kasi nagpapalayo sa fellowship mo sa Diyos. Okay? Yun yung nagpapalayo dun eh. Alam mo, ang ganda na ng buhay ni Adan sa ni Eva. Kausap nila ang Diyos. Malapit sila sa presensya ng Diyos. Pero nagkasala sila, lumayo. Hindi ang Diyos lumayo sila sa Diyos. Bakit kailangan nila magtago? Diba? Dahil sa kasalanan. Naggawa sila ng kasalanan. So, sin ay nagpapalayo or nagiging hadlang ng ating ugnayan o fellowship natin sa Diyos. Maging sa relationship, kasalanan yung sa anak saka sa magulang. Okay, pag nagkasala ang anak, pag ang anak ay masuwayin, malayo ang loob niya sa nanay niya. Pero yung nanay niya, hindi malayo ang loob sa kanya. Yung anak, yung nagkasala. Okay? Tama mo, salamat na lang, naging halimbawa si King David ng pusong, actually, bago siya lumapit sa Diyos, nirebuke muna siya ni Prophet Nathan. Thou art the man. Okay? Thou art the man. So, not I'm telling that we are perfect, okay? We are not perfect. That's why we need God's mercies and grace sa our lives. So, tama po yung sabi ng preacher natin that we need humility when we go to God in prayer. Okay, so that's all, and let's go to our prayer time. I hope yung mga kapatiran natin sa Kuwait ay meron po silang prayer request na naka-type sa ating pong chat box. And general na lang, ipag-pray nyo mga kapatiran sa Kuwait, yung ating pong financial na pangangailangan sa ating pong ISC delegates, sa CBC Bulacan delegates for UAE mission trip. And ipag-pray nyo po na this first quarter, meron pong pupunta dyan na mag-speak personal para po marinig nyo siya ng personal, hindi po laging naka-Zoom. At sila po ay mag-encourage sa inyo.
Okay po, so yun lang po, and I will pray for your prayer request. I hope you will, you know that prayer that I mentioned to you. Okay, so let's form a circle, ladies and men. Magkahiwalay po kayo. Okay, at least 3